Okay, guys. So did you guys know about KreekCraft? Just made a video about the Indonesia restricting Roblox, and maybe it will happen to the Philippines too. I'll show you. Okay, no clickbait. KreekCraft actually made a video on this. It might be over for Roblox, but I don't know, because I don't even play Roblox a lot. That's why I'm not even posting. So let's go to Roblox. Then PH Philippines. Okay, it's not. Okay, so the Philippine news actually stepped in. There are strict laws about the Philippine flag. Roblox, under strict monitoring of CICC, cybercrime and CICC, okay. For those Filipino, you can just put this in English, I don't know. Binigyan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng isang ultimatum ang online gaming platform na Roblox. This is how I say Roblox in may Tagalog guys. Roblox upang tugunan at ang umano'y illegal activities sa loob ng app. Yes. Come on. I am a terrible parent and I need the government to protect my child. Okay, so if you watch a video here, actually I deleted the Roblox app. Okay, there we go. Roblox and page news. Philippine news. Okay, let's go here. Pinakamurang data sa Shopee. Score 1 peso daily flash deals plus 10% Credits off to daily. Shopee. Marami Credits pa kayong to kilalang Shopee. mahilig maglaro ng Roblox, lalo na po yung mga bata. Nanganib niyang maban sa Pilipinas. Okay, guys. Okay, guys. Marami ba kayong kilalang mahilig maglaro ng Roblox, lalo na po yung mga bata. Nanganib niyang maban sa Pilipinas dahil sa umunoy panganib sa mga kabataan. Sa post ni DICT Secretary Henry Aguda, may mga ulat daw na ginagamit ng Roblox sa mga sexual predators para magbiktima ng mga Pilipinong minor de edad. Wait a second. What? Grooming, sexual, I don't want to say it. Grooming and exploitation. Ibisigan raw yan ng ahensya
nagpadala ng formal na abiso ang ating gobyerno sa creators ng nasabing laro. Kung hindi raw sila makikipagtulungan at taaksyon, posible raw itong i-restrict o kaya ituluyang iban. Coastery. Oh, look at that avatar that nobody uses! Sa Pilipinas, wala pa naman tugon dyan ang online gaming app na Roblox. Ang Roblox, isa pong laro kung saan maaaring gumawa ng kanilang virtual worlds ang bawat user. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Roblox is getting banned in the Philippines. Okay. Recently, the Philippine government sent a warning to Roblox because of countless reports of child predators on the platform. The government is forcing Roblox to add stricter child safety features and restriction, or it's getting banned. Roblox is getting banned in the Philippines. Recently, the Philippine... Wait, I have bad news. Okay. Wait, I have bad news. What happened? Well, It's going to get me. It's wrong. So Bye-bye. your Roblox account could be deleted and there's absolutely nothing you can do about it. And this is a real thing. Napansin din ni Nilo Florendo ang epekto na naturang Why does my screen look weird? Why does this look weird, okay? Sa ibang balita, posibleng ma-restrict sa Pilipinas ang isang sikat na online gaming platform kasunod ng mga ulat na nagagamit ito sa umano'y pananamantala sa mga minor de edad. Inabisuhan na ng mga otoridad na naturang platform dahil sa panganib na posibleng idulot nito sa mga kabataan. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Napansin ni Josephine Caber na naging mainitin ang ulo ng 10 taong gulang niyang anak matapos mahumaling sa paglalaro ng Roblox, isang sikat na online gaming platform. Ayon kay Caber, halos babad na sa tablet ang kanyang anak, kaya madalas ay napagsasabihan niya ito. Ano siya, maingay. Yung sigaw. Kaya minsan sinasaway ko siya na, The kid, okay. First of all, the kid, when he loses the game, bleh! Or, oof, it will just go like, I hate this game. This game sucks. It will just go like that, okay? Operation. Even, okay, let's check Jessica's. Okay, let's check. Oh, what was this one? New close-up, new intense flavor for fresh vibes. Ang tumasiga with pritong manok, ito ang kilapot ng mga chicks. Makaraan ang isinagawang rescue operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dito po sa mga estudyante. Na-recover din nila ang bawat cellphone ng mga mag-aaral. Nasa Galilee ang tactical gloves na ito. Ang ilang klase ng pin. Ang disenyo, SS. Ito ang dreaded hit squad noong panahon ng Nazi ruler na si Hitler. What did you say? Narawan din ng isang helmet ang nakita ko sa cellphone ng isa sa mga bata. Pati na ho, yung isang larawan ng M16 A1 automatic rifle. Ang guantes na ito na color brown at sa ilalim, isang tactical vest. Sa investigasyon po ng PNP ACG, yung mga kagamitang ito na ginagamit po sa combat ay sinasabing pinabibili sa mga estudyante at kanilang gagamitin sa oras na ilunsad na yung pag-atake. Paalala ng PNP sa mga magulang, bantayan ang tinatawag na screen time ng mga bata. Lalong-lalo na't hindi malayong kasalukuyan pa rin daw itong nangyayari sa iba't ibang sulok online. Ano ang dapat bantayan namin sa mga gaming habits ng mga anak namin na naglalaro online?
yung time limit sa paglalaro o sa paggagamit ng mga online, i-check siyempre yung mga kausap, sino ang kalaro, at huwag pabayaan na yan na lang ay palaging mag-isa. Pagsisiguro ng PNP, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa iba't ibang bansa para matukoy ang mga nasa likod ng pangihikayat ng karahasan online. We have a shared platform pertaining to anti-terrorism concern. This platform focuses on terrorism, domestic violence, potential mass Then shooting. I think this is the cause. March 30. It's actually, well, it's not a rumor. The Philippines actually banned Nagtatang? Okay, so Kapamilya, sang-ayon ba kayo na tanggalin na dito sa Pilipinas ang online gaming platform na Roblox? Pwede kasi yan mangyari dahil nadiskubre ng mga otoridad na napasok na ito at nagagamit ng mga cybercriminal. Maraming kabataan ang nahuhumali dito dahil sa dami ng pwedeng laruin, mula adventure hanggang simulation games. Pero ayon sa mga eksperto, hindi lang saya ang dala nito. Sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, may ilang laro raw dito sa platform na posibleng nanghihikayat ng karahasan at mas nakakaalarma na papasok na rin umano ito ng mga kriminal. Sa isang game na akala mo safe, may mga ulat ng illegal na droga, bentahan ng armas, at mas malala, child exploitation at pornography. At hindi lang yan, iniimbestigahan din ngayon ang umano'y impluwensya nito sa child exploitation. mga estudyante sa Laguna na nasangkot sa planong maghasik na karahasan sa isang paaralan. Kaya naman gate ng CICC, kulang pa ang safety features ng platform para sa mga batang gumagamit nito. Naman ho natin siya para magpag-usap po sa CICC para magpaliwanag to sa marami ng reklamo laban sa kanilang gaming platforms kung saan hindi lang natin na-monitor at susubaybayan din natin na hindi lang ito mapanganib sa mga kapatid. Okay guys, so this is the end of the video and hope you guys get a nice day, and if this actually happens, I don't know what to do. If you'll just sit in the corner and just play a new game. And you have Jumpy Dash right over there. Easy. Bye!